Hello mga kaborda, so medyo paos-imbord ang ina nyo. So ayan ngayon. Ito naalala ko lang kasi dumaan siya sa itong pag-check ko ng messenger ko sa page. Tapos naalala ko ito. May message ito sa akin. Hindi ko na lang yung babanggitin yung pangalan nyo. Actually, yung message niya was May 22. Ayan. Sabi niya dito, Bordang ina, pwede po bang humingi ng advice? Ayun, Chadeli. Sabi niya dito, need pa ba magstay sa toxic relationship sa asawa? Sabi niya, ayaw niya na. Wala na siyang pakialam, plus may mura at kung ano pang mga masasakit na salita. Dati pa naman di niya talaga mahal yung asawa niyang babae at stress lang ang inaabot sa asawang lalaki. Wala ng respeto, love at hindi asawa at trato sa asawang babae. So need pa ba magstay or mag-give up na kahit kasal sila? And again guys, hindi ko alam kung sa kanya ba talaga to or somebody close sa kanya na gusto niya lang ihingi ng advice. And again, gusto ko lang ipaalala sa inyo na hindi talaga ako expert sa ganyan. But then, since matanda na ako at marami na ako nakikita ng mga ganitong klaseng sitwasyon, then maybe I can give my own points of view with regards to this. So sa iyo, Be, hindi ko na lang i-mention ang pangalan. I know she's waiting for me to make a video out of it. So ito na yon. Okay, at alam naman natin na ang divorce sa Pilipinas ay illegal. Sa buong mundo, 2 bansa lang ang wala pang divorce. The Vatican at ang Pilipinas, because we have this huge influence of Roman Catholic. Diba? So ngayon, mayroon kasi itong tinatawag na sanctity of marriage, yung vows, yung fidelity, ganon, yung mga pinaglalaban, ganyan. So, kaya wala tayong divorce. Ngayon guys, bago mag-alburuto yung mga botche nyo, gusto ko lang ipaalala sa inyo na ang divorce ay hindi mandatory. Hindi po ito sa pilitan. Okay? Kung maganda naman ang pagsasama ninyong mag-asawa na perfect couple na kayo, perfect family, 'di ba? Mahal na mahal nyo ang isa't isa, na kahit anong bagyo ang dumating sa pagsasama nyo, kayo at kayo pa rin, na andun pa rin yung pagmamahal at respeto at tiwala ninyo sa isa't isa, then why worry? Bakit ka mag-aalala kung sakaling isa katuparan ang divorce? Bakit ka mag-aalala? Ang divorce, para lang ito sa mag-asawa, sa nagpakasal, na kahit anong sikap nila na maisalba yung pagsasama nila na hindi na talaga nagawa ng paraan. And then, every day of their lives, nag-aaway sila, dito batuhan ng ganito, ng ganyan, nagkakasakitan, and worst, diba? Alam natin na ang dami ng balita na napupunta sa ganito. So, I don't have to mention it kasi pagalitan tayo ni Papa Mitz. But you guys already knew, and it's a reality that it's really happening around. Na may mga kasal na nananatili sa isang relasyon kahit alam nila kung gaano ka-toxic, ganito, ganyan, for some other reasons. Like dahil sa mga anak, ayaw nila na magkaroon ng broken family, or dahil sa sinumpaan nila sa simbahan, na ganito, ganyan. I myself, nanggaling sa ganon. Okay. So, I don't have to elaborate anything about how we separated with my ex-husband, because this is something personal. But I just want to share you some ideas about this situation, sa ganitong klaseng mga sitwasyon. Tayo naman guys, may kanya-kanya tayong may kanya-kanya tayong level kung hanggang saan tayo kayang kumapit. Pag sa tingin mo na hindi na talaga siya nagagawa ng paraan, and kahit anong sikap ninyo wala na, tapos nandun na yun, nawawala na kayo ng respeto sa isa't isa. Tapos may mga anak kayo, nakakasaksi sa pang-araw-araw na gera ninyo, ganito, ganyan. What do you think will it help? Or what do you think will it influence sa anak ninyo? Sa tingin ninyo? Na araw-araw nakikita ng mga anak nyo na ganyan kayo. Diba wala? Wala. So much better, maghiwalay na lang kayo. Okay? Kaysa naman umabot pa kayo doon sa
sa pinaka-worst, no? Ng relasyon nyo. At ito kasi nag-message sa akin, 'di ba? Sabi niya nga dito, toxic na yung tapos nararamdaman naman daw ng babae na hindi talaga siya mahal ng asawa niyang lalaki, so minumura lang siya, araw-araw ganun. Ang problema lang nila is kasal or maaring may mga dahilan siya kung bakit hindi siya makawala. Guys, this is not healthy. Parang nilalagay mo ang sarili mo sa isang sitwasyon na hanggang masiraan ka ng utak. Hanggang so dumating kayo doon sa pinaka-worst na sinasabi ko. Guys, dahil lang kasal. Dahil lang may mga anak kayo. Okay lang na makikita nila na ganyan kayo. Na nag-aaway kayo. Grabe na kayo magbatuhan sa isa't isa. Diba? Hindi talaga siya healthy. At ang maging impact nun sa mga anak ninyo, emotionally, physically, lahat, madadamage sila. So, lalaki silang, yun ang kalalakihan nila sa inyo. Then, as parents, kung talagang hindi na kaya at hanggang doon na lang, maghiwalay. And then, siguro it will take time or it will take months or years probably to heal the pain. And then, after that, gawa kayo ng paraan paano kayo makapag-usap. Kahit na hiwalay kayo or nangyari sa inyo ng ganyan, try to make some ways to forgive and to forget everything dahil may mga anak kayo. Ito kasi itong mga hindi ko naman sa ito kasing pinaka number 1. Selos, pera, ano pa ba? So itong mga factor, parang yun lang ang alam ko yung mga factor na doon nagsisimula yung away na mag-asawa. Hanggang sa wala ka ng tiwala, pagdududahan mo na ganito ganyan, kahit naman 24/7 kayo magkasama, pagdududahan mo, pagsiselosan mo. Hindi talaga siya maganda. Ang pagsiselos, guys, ay nasa tamang lugar. Hindi yung naandyan na nga yung asawa mo, kasama mo na, mukha na ngang losyang, hindi na nga makapag-ayos sa sarili niya dahil sa pag-iintindi sa iyo, pag-iintindi sa mga anak mo, pagdududahan mo pa, pagsiselosan mo pa. Doon na mag-uumpisa yan. Siyempre, yung asawa mo, kay babae o kalalaki masasaktan yan. Masakit ang mapagbintangan ka sa isang bagay na hindi mo naman talaga ginagawa. At doon na mag-uumpisa na mag-aaway kayo hanggang sa magbatuhan kayo ng mga masasakit na salita. Meaning to say, nawawala na yung respeto ninyo sa isa't isa. And that is the worst part of having in a relationship na kasal. Now guys, para dito sa nagpadala ng sulat, para sa akin, try nyo mag-usap. Like heart to heart kayo. And then, yung pag-uusap na hindi kayo mag-aaway. Na pag-usapan yung dalawa. Maybe siguro maghiwalay muna tayo pansamantala. Ito ganyan. Pero kasi sa mga ganitong sitwasyon, wala na yung mga ganitong klase ng relasyon na napaka-toxic na, sarado na yung isip ng asawa mo, sino man sa inyo, wala na talagang patutunguhan yan. Ito pa ang pinakamasakit sa lahat. Yung pagbubuhatan ka na ng kamay. Kasi, alam niyo guys, ang hirap ng ganun. When you are emotionally, physically tortured, sobrang bigat niyan sa loob. So what I'm saying is, dito sa nagpadala sa akin ng message, if you think that this is really something worse that you need to save, that you need to make a choice, gawin mo na before it's too late. And another thing, paalala ko lang sa mga ganitong klase ng relasyon, lalo na sa mag-asawa na may mga anak, kung hanggat maaari, wag ninyong gawing, ang tawag dito, wag ninyo gawing consolation yung anak ninyo sa away ninyo. Yung tipong hahanap kayo ng kakampi sa mga anak niyo, no? Don't make your children choose between sa inyong dalawa kung sinong pipiliin nila. Dahil yung mga anak ninyo, sila mismo ang nakakaalam yan. Kung maliliit pa sila, then mas okay. Yung mga inosente pa, yung mga toddler pa, wala pang At sa mga anti-divorce dyan, huwag kayong magagalit kasi opinion ko to. And I think majority of the people now is okay with divorce.
Ngayon, kung maisakatuparan ang divorce, huwag niyo ipagkait sa mga taong nangangailangan nito. And then again, let me remind you, siguro may gagawin din yung grounds. May mga grounds dyan na para ibigay sa iyo or i-grant sa iyo ang divorce na hindi naman siya basta-basta. Baka mamaya na nag-away lang kayo dahil nasunog lang yung hotdog na piniprito mo, o kaya nabasa lang yung sinampay ni Mrs. doon sa labas na damit mo na isusuot mo sana sa pagsasabong ganyan o anumang lakad na meron ka, ay mag-divorce na kayo. No. Ngayon, kung matibay ang pundasyon ng pagsasama ninyo na talagang nagmahalan kayo, then make everything na ma-survive ninyo. Pero kung sa tingin mo na wala na talaga siyang paraan na maging okay, huwag kang gumawa ng paraan na ikasasakit ng damdamin ng asawa mo. Sige, ginaganito niya naman ako. Magloko na lang ako, mambababae ako, manlalalaki ako. No, hindi yun ang solusyon. Kung gagawin mo yan, better yet, maghiwalay kayo. So dito sa nagpadala sa akin, again, sasabihin ko sa iyo, kung sino man yan, or kakilala mo, or malapit sa'yo, sila nakakaalam. Kung hindi na talaga kaya i-survive, then kung hanggat maaari kaya nila mag-usap na, sige, maghiwalay na muna tayo, ganito, ganyan. Mas okay. And then, malalaman pa rin naman natin yan kung sila at sila, or kayo talaga. Kahit harangan man yan ng sibat, kayo talaga. Ngayon, ang paalala ko lang din sa mga lalaki, ha? Special mention. Dahil karamihan sa mga lalaki talaga, mga seloso. Or kahit lalaki man o babae, basta ito lang guys, ang pagsiselos talaga hindi siya nagbubunga ng maganda. Hindi na rin tayo ignorante sa mga nababalitaan natin at dahil sa selos na ganyan. Kasi, yun na ang pinakapangit dun. Ayaw mo makipaghiwalay. Sige, okay lang araw-araw, mag-gera patani kayo, mag-aaway kayo. Tapos niloloko mo naman, sinasaktan mo. So di ba? And guys, again, paalala ko sa lahat, pinaka-importante sa lahat ang respeto at tiwala. Pag mayroon kang respeto at tiwala, diyan na yan lalabas ang pagmamahal mo. Kasi nire-respeto mo may tiwala ka. Alam nyo, pag mayroon kayo niyan sa isang relasyon, ikaw, babae, or ikaw man lalaki, mayroon kayo niyan sa isa't isa, maniwala kayo sa akin, everyday in love kayo. At yun ang pinakamasarap sa lahat. Na makikita mo, nalalabas ka na ganyan, dala mo yung tiwala ng asawa mo sa'yo, ganun din ikaw. Pero kung pinamamahayan ka ng selos at wala kang tiwala, ganyan ka ng ganyan. Suntok dito, suntok doon. Bintang dito, bintang doon. Ang uuwian nyo talaga ay hiwalay. So ngayon, paalala ko lang ulit sa inyo, na ang divorce ay hindi mandatory, walang sapilitan. Ibibigay nyo ito, wag nyo nang ipagkait sa mga taong nangangailangan nito, sa mag-asawa na nangangailangan nito. And then pag naghiwalay kayo, taon man ang bibilangin na makapagpatawad ka, then why not make up things, lalo na pag may anak kayo. Kasi kahit broken family ka, kung binuo mo rin ulit ang broken family na yon, kahit hindi na kayo nagsasama sa isang bubong, buo pa rin yan. Pinakamahalaga sa lahat, huwag ninyong isali ang mga anak ninyo sa away ninyong magkasama as much as possible dahil hindi sila kasali. May dadating din naman ang time na magpapatawad ka at kakalimutan na ang lahat. Lalo na pag lumalaki na yung mga anak nyo. Kayo mga lalaki, magtiwala kayo sa asawa nyo. Ikaw babae, ganun din. Ganun lang yun. So para sa iyo, so ganito lang. I hope na may makuhanan ka ng kahit kaunti doon sa mga pinagsasabi ko. Basta it really works. Kung wala na talaga, then save your mental health, your emotional health. Lahat yan i-save mo. Especially yung physical mo. Kasi pag panatili ng ganito at nagkakasakitan na, baka mamaya kung ano na nangyari sa iyo. At yun ang hindi natin gusto mangyari.